Kahapon, sa Game 2 ng Koshigaya Alpas laban sa Mikawa Seahorses, maraming fans ng basketball, lalo na ng mga Pinoy, ang nag-alala nang makita nilang na-injure si Kai Sotto sa first quarter pa lang ng laro. Hindi na nakapagpatuloy si Kai sa buong laro matapos ang insidente at kahit pa ang Koshigaya Alpas ay natalo sa Mikawa Seahorses, ang mas malaking concern ng marami ay ang kalagayan ni Kai at kung paano ito makakaapekto sa mga darating na laro ng Gilas Pilipinas. Isa pa, ang Gilas ay may malaking laban sa Pebrero, laban sa New Zealand at Chinese Taipei sa ikatlong window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ayon sa mga ulat, hindi tinamaan sa tuhod si Kai sa aksidenteng iyon, kundi parang dumulas lang siya at nawala ng balance. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang marami dahil sa posibilidad ng injury na maaaring magtulak sa kanya na hindi makapaglaro para sa Gilas sa Pebrero. Dahil sa malaking significance ng laro kontra New Zealand, nagkaroon ng mga katanungan tungkol kung ano ang magiging plano ng Gilas kung sakaling hindi magawa ni Kai Sotto ang mga susunod na laro. Bago tayo magpatuloy, i-clarify natin ang detalye ng injury. Ayon sa mga unang reports, hindi naman ito tinamaan sa tuhod, kundi isang out-of-balance play ang naging sanhi ng pagkabagsak ni Kai. Pero may mga nagsasabi ring posibleng na-trigger ang injury na ito ng mga naunang konting discomfort sa Game 1, kung saan halos magka-sprain si Kai. Kung totoo nga ito, mahirap sabihin kung gaano kalala ang epekto nito. Kaya naman bukas, magsasagawa siya ng MRI upang mas lubos pang matukoy ang kalagayan ng kanyang injury at kung ano ang mga posibleng hakbang na gagawin para makabawi siya bago ang mga susunod na laban. Samantala, kasama na rin sa usapan si Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas. Sa isang interview, tinanong siya ng media tungkol sa mga backup options kung sakaling hindi maging available si Kai Sotto sa Pebrero. Ayon kay Coach Tim Cone, may nakahandang alternatibo kung sakali mangyari iyon kay Kai. At ito nga ay walang iba kundi si Japeth Aguilar, ang big man ng Barangay Ginebra at isa pang available na maaring humalili sa pwesto ni Kai Sotto sa Gilas. Dahil sa height at versatility ni Japeth Aguilar, makikita natin na siya ay isang solidong alternatibo sa posisyon ng center at power forward. Ayon pa kay Coach Tim Cone, kung mayroong ibang big man na may kakayahang pantayan ang laki at abilidad ni Japeth, magiging masaya siya na tingnan kung maaari itong maging bahagi ng Gilas Pilipinas. At marami nga ang nais sa pwesto na yan ay si QMB o Quentin Milora Brown. Sa ngayon, si Japeth ang nakikitang pinakamagandang pamalit kung kinakailangan dahil sa experience at physicality na kaya niyang ibigay sa loob ng court. Lalo kung hindi pa maging available kaagad si QMB, ang balita tungkol kay Japeth Aguilar bilang pamalit kay Kai Sotto at ay isang magandang pag-asa para sa mga tagahanga ng Gilas. Maliban pa sa kanyang mataas na basketball IQ, mabilis siyang makakapag-adjust sa laro at kayang makipagsabayan sa mga malalaking kalaban. Maganda rin ang chemistry ni Japeth sa ibang players ng Gilas, kaya makikita natin na hindi magiging mahirap para kay Coach Tim Cone na isama siya sa lineup. Yun nga lamang, syempre hindi pa rin natin maitatanggi na iba pa rin talaga ang kalibre ng isang Kai Sotto. Samantala, babalikan natin ang kalagayan ni Kai Sotto. Ang mga unang ulat tungkol sa kanyang injury ay nagbigay linaw na hindi ito isang serious knee injury, ngunit dahil sa mga naunang episodes ng discomfort, mas mabuti na rin na magpa-MRI siya upang tiyakin ang status ng kanyang injury. Mahalaga na mag-recover siya ng maayos, lalo na at maganda ang kondisyon ng team ngayon at may malalaking laban sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa injury ni Kai ay susi para makapagplano si Coach Tim Cone at ang buong Gilas team kung paano nila haharapin ang mga susunod na qualifiers. Hindi lang ang performance ni Kai ang magiging factor sa mga susunod na laro, kundi pati na rin ang physical health ng bawat manlalaro, lalo na sa isang competitive tournament tulad ng FIBA Asia Cup Qualifier. Kaya, makakaasa tayo na gagawin nila ang lahat upang maging handa.
anuman ang kalagayan ni Kai. Ayon sa mga reports, kahit na may mga alalahanin, ang recovery ni Kai ay tumatakbo ng maayos. Wala namang nakitang malubhang pinsala sa kanya. Dahil dito, may pag-asa pa rin na makabalik siya sa laro kung maganda ang resulta ng kanyang mga tests. Mahalaga rin na maayos ang kanyang pag-recover upang makasigurado na magiging 100% siya sa darating na Pebrero window ng FIBA Asia Cup qualifier. Habang iniiwasan ang anumang rush sa recovery, malinaw na may mga contingency plans si Coach Tim Cone. Ang preparasyon na ito ay hindi lang para kay Kai Sotto, kundi pati na rin sa buong Gilas team. Kung sakali mang mangyari ang worst case scenario na hindi makapaglalaro si Kai, hindi naman magiging madali para sa Gilas, pero may mga players silang pwedeng mag-step up at magbigay ng contribution sa laro. Sa huli, ang Gilas Pilipinas ay patuloy na magiging handa para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Sa kahit anong aspeto ng laro, may mga manlalaro na kayang punan ang anumang kakulangan. Ganun pa man, nananatiling importante ang kondisyon ni Kai Sotto at sana ay magpatuloy ang kanyang recovery para makapaglaro siya sa mga susunod na qualifiers ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon, abangan natin ang mga susunod na updates hinggil sa kalagayan ni Kai. At kung anuman ang mangyari, asahan nating ang Gilas ay magpapatuloy na magbibigay ng magandang laban para sa ating bansa.